So para mapagsimula pa tayo na ating sermon, samahan niyo po na yung bukod na lang. Banal at mahabagin namin amang Diyos na makapangyarihan sa lahat at sa amin ay patuloy nagmamahal. Nagpapasalamat po kami una-una po sa lahat sa pagliligtas niyo po sa amin mula sa lahat ng aming mga kasalanan. Kung hindi po dahil sa dugo ng Panginoong Jesucristo na naglinis ang lahat ng aming mga kasalanan, ay hindi po kami karapat-dapat sa inyong kaharian. Kaya sa tuwing inaalala po namin ito, ay labis-labis po kami nagpapasalamat. Sa oras po din na ito, ay pinagpapasalamat po namin sa patuloy po ninyong paggabay sa amin sa pamamagitan po ng church. At patuloy niyo po kaming binibigyan ng pagkakataon upang humarap sa iyong banal na salita. Sa oras po na ito, ay dinadalangin din po namin, naway tulungan niyo po kami sa aming paikinig, at naway ang puso namin at aming puso at isipan ay makatanggap ng biyaya at kalakasan spiritually. Dinadalangin din po namin, naway tulungan niyo rin po yung mga brothers and sisters na maaaring papunta pa lamang sa lugar po na ito, pakiusap, gabayan nyo rin po sila at ingatan. At ganoon din, dinadalangin po namin yung mga brothers and sisters po na maaaring hindi po makakarating sa araw po nito. Pakiusap po, nasa man po sila at anuman po yung kanilang ginagawa. Patuloy nyo po silang gabayan upang maingatan po nila yung kanilang identity bilang inyong anak. At ganoon din, marami pa rin mga brothers and sisters na nakakaranas po ng mga kahirapan, physically and spiritually. Pakiusap, patuloy nyo po silang tulungan, patuloy nyo po silang gabayan upang hindi po sila matalo ng mga panukso ni Satanas at ganoon din ang kanilang sarili at ganoon din ang mga tukso ng sanlibutan. Pakiusap, tulungan niyo po yung bawat isa po sa amin. Lalo-lalo na malapit na po magtapos itong 2025. Alam po namin na ngayong taon po ay marami pong mga bagay na kayo ay patuloy na ginawa sa amin at patuloy na gumabay at nagbigay ng kalakasan spiritually hanggang sa makarating po kami sa araw po na ito. Kaya labis-labis po kami nagpapasalamat. At ganoon din, nawa sa taon na ibibigay niyo po sa amin, pakiusap, tulungan niyo po kami upang masigit pa po namin naisin upang ipakita ang pag-ibig po sa inyo, gawin ang inyong kalooban, lalo na para po sa pagliligtas sa mga ligaw ng kaluluwa, at ganoon din sa pag-aalaga po sa church. Pakiusap sa susunod na taon na ipagkakalob niyo po para sa amin, patuloy niyo po kaming palaguin sa aming pananampalataya upang hindi po kami matangay ng alalahanin na maaari po namin maranasan sa susunod na taon. Ganun din, dinadalangin po namin, naway patuloy po ninyo kami punuin ng kapangyarihan ng Espiritu Santo upang makapamuhay kami ng nayon sa inyong kalooban. E pinaghahandaan din po kami na 2026 New Year's Retreat at ilang araw na rin po ay magsisimula na rin po ito. Kaya pakiusap aming Ama, tulungan niyo po yung bawat isa po sa amin upang magkaroon ng higit na pagnanais upang makibahagi sa napakahalagang gawain po na ito. At sama-sama po kami makatanggap ng biyaya sa pamamagitan po ng mga sermon doon. Tulungan niyo po kami sa oras po na ito at sa iyo lamang po kami aasa at magtitiwala. Lahat po na ito ay dalangin po namin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Tingnan po natin sa ating mga Biblia sa Hukom chapter 7. Mga Hukom chapter 7, babasahin po natin mula verse 4 hanggang 7. Mga Hukom, chapter 7, verse 4 hanggang 7. Babasahin po natin ito ng sabay-sabay kapag nakita na po. Hukom, chapter 7, mula verse 4 hanggang 7. Babasahin po natin ito ng sabay-sabay. Hukom, chapter 7, nasa Old Testament po ito, bago po ito mag-aklat ng Ruth. Hukom, chapter 7, verse 4 hanggang 7. Pag nakita na po, babasahin po natin ng sabay-sabay. Okay, so nakita na. Babasahin po natin mula verse 4 hanggang 7. 3, 2, 1. Sinabi ng Panginoon kay Gideon, napakarami pa rin ng tao. Dalhin mo sila sa tubig at do'y aking susubukin sila para sa iyo. Sino mang hindi sa iyo, ang taong ito ay sasama sa iyo, iyon ang sasama sa iyo. At ang sino mang sabihin ko sa iyo, ang taong ito ay hindi sasama sa iyo, iyon ay hindi sasama sa iyo. Kaya't kanyang dinala ang mga tao sa tubig at sinabi ng Panginoon kay Gideon, bawat umiinom ng tubig sa pamamagitan ng kanilang dila, gaya ng pag-inom ng aso, ay iyong ihiwalay. Gayon din ang bawat lumuhod upang uminom.
Ang bilang ng mga uminom na inilagay ang kanilang kamay sa kanilang bibig ay 300 lalaki. Ngunit ang lahat ng lalabi sa mga tao ay lumuhod upang uminom ng tubig. At sinabi ng Panginoon kay Gideon, sa pamamagitan ng 300 lalaki, uminom ay ililigtas ko kayo at ibibigay ko ang mga Midianita sa iyong kamay at ang iba ay pauwiin mo na sa kanya-kanyang bahay. So muli, magandang umaga po sa inyong lahat, brothers and sisters. Kamusta po kayo? Siguro ibang brothers and sisters ay mayroon pa rin sakit at siguro nahihirapan din po sa kanilang kalagayan. Kaya siguro wala po yung iba ngayon. Pero ganoon pa man, binigyan tayo ng pagkakataon ngayon ng Diyos para makapakinig ng kanyang salita. Lalo-lalo na para sa ating Christian life. Actually, yung paikinig ng salita ng Diyos ay napakahalaga. Hindi lang yung paikinig, pati yung pagbabasa, pagpabulay-bulay ng kanyang salita. Dahil sa pamamagitan po nito, dito tayo nakakuha ng kalakasan spiritually. Yung Diyos, pwede naman niya tayo bigyan ng kalakasan kahit yung wala yung words of God. Tama po ba? Kasi siya yung makapangyarihan, kaya niyang gawin lahat. Pero, hindi po tayo ini-spoon feed ng Diyos para maging mga Kristiyano na walang kalakasan. Tayo po bilang mga Kristiyano is yung Diyos may binigay na tool or sabihin natin kagamitan para makatanggap tayo ng kalakasan spiritually. Ano po yun? Ito pong words of God. Kaya, ibinigay na sa atin ng Diyos yung salita na niya. Nandito na rin sa atin yung Espiritu Santo. Nandito na rin yung church para tayo makatanggap ng spiritual na pagkain. Ano na lang kailangan natin gawin? Ano po? Siyempre, kailangan natin itong pagsikapan din. Hindi po tayo ngangangalang para subukan ng Diyos. Hindi po tayo ganun ginagawa ng Diyos. Hindi niyo po tayo tinuturuan na maging mga tamad. Binigay niya sa atin yung Biblia at bilang anak niya, ito rin po isang paraan para maipakita natin yung pag-ibig natin sa Kanya. Ito po yung pagtanaw ng isang, sabihin natin na utang na loob para sa atin bilang anak niya. Nais ng Diyos na bigyan tayo. So ngayon, siniserve niya sa atin yung words of God. Anong kailangan natin gawin? Dali natin yung sarili natin sa lugar kung saan tayo makakain. At siyempre, kumain. At i-enjoy yung pagkain na inihain sa atin ng Diyos. Ito po yung Lord's Day sermon. Ganon din, tuwing may fellowship, tuwing may Wednesday, lagi yung Diyos naghahanda ng pagkain para sa ating espiritu. Nais niya na makukuha natin yun o makuha natin yun. Kaya nga, bilang anak niya, nandito po tayo kaya ginagawa po natin ito. Yung ibang tao, ginagawa lang ito as religious activity. Sinasabi nila na kapag uma-attend sila sa church o kaya sabihin natin na nagbabasa sila ng words of God, para bang okay sila sa harapan ng Diyos. Pero actually, ito po yung katotohanan. Kaya tayo nag-aaral ng salita ng Diyos kasi hindi pa tayo okay. Tama po ba? Kung okay na tayo, sana hindi na natin kailangan yung Bible. Hindi na natin kailangan yung church kasi okay na tayo. Tama po ba? Kompleto na, sapat na, malakas na, matibay na. Pero ang katotohanan ay kabaliktaran. Napakahina pa natin. Kaya nga, kailangan natin ang salita ng Diyos. Kulang pa tayo. Kaya para tayo mapuno, binigay ng Diyos yung words of God. Napakarami nating kahinaan. Pero para ma-overcome yun, kailangan natin ng words of God. Naintindihan po. Hindi po ito isimpleng aklat. Hindi lang po ito religious activity na ginagawa po natin tuwing linggo. Hindi po natin ito ginagawa bilang formalidad. Lahat po ng ito ay ginagawa po natin dahil ito po yung kalooban ng Diyos para sa atin, para tayo lumago, para tayo lumakas. Naintindihan po. Yung mga tao sa paligid po natin is nagiging formalidad na lang yung pag-attend sa church. Maaaring umattend sila sa church para ipakita sa harapan ng Diyos na sila'y mabuti. Pero pag wala sila sa church sa ibang araw, kabaliktaran. Hindi po ganun yung ginagawa natin bilang isang Kristiyano. Naintindihan po. Wala man tayo dito, ginagawa natin yung pamumuhay bilang anak ng Diyos. Yes, hindi naman sinabi ng Diyos na maging perfecto tayo. Pero yun yung goal natin. Naintindihan po. Hindi po hinihintay ng Diyos na maging perfect tayo instantly or sabihin natin isang tulog lang, okay na. Hindi po ganun. Alam ng Diyos na nandito pa rin tayo sa kahinaan. Alam ng Diyos na kailangan pa natin yung tulong niya. Kaya nga, dahil sa kabutihan ng Diyos, ibinibigay niya yung kailangan natin sa pamamagitan ng words of God. Naintindihan po. Kaya para magawa natin malampasan, mapagtagumpayan itong mundo na ito, gaya ng sabi ng Biblia, kailangan ng pananampalataya.
Yung pananampalataya po, hindi lang po ito parang ikaw ay maligtas. Yung pananampalataya ay kailangan lumago para ma-overcome mo yung iba pang bagay kasunod pagkatapos ng kaligtasan mo. Naintindihan po. Kaya sabi ng Diyos, kailangan nyo palaguin ang inyong pananampalataya. Bakit? Dahil ito yung kalooban ng Diyos para sa atin. Ayaw tayo na maging mga Kristiyanong isip bata lang. Kagaya ng sinabi ni Apostol Pablo, yes, meron time na ibinigay yung Diyos sa kanya para maging bata. Pero habang nagpapatuloy siya sa kanyang Christian life, yung mga pag-iisip ng bata, iniwan niya. Bakit? Dahil nga kailangan niya mag-grow. Ito po yung nais ng Diyos para sa atin. Kaya nandito po tayo para patuloy na tanggapin o makatanggap ng biyaya para sa ating Christian life. Okay? Tandaan po ninyo hindi natin ito ginagawa kasi mabuti na tayo. Kaya natin ito ginagawa, kaya tayo nag-aaral ng salita ng Diyos kasi talagang hindi pa tayo sapat. Naintindihan po. Kaya kung alam mo ito sa sarili mo, palagi mo na naisin na makapakinig ng words of God. Hindi sa pilitan. Hindi dahil pinilit. O kaya sabihin natin, pinaalalahanan. Kung alam mo na gutom ka, kailangan pa bang sabihin ng ibang tao na kumain ka? Kailangan pa ba? Hindi na. Tama po ba? Kasi alam mo sa sarili mo, gutom ka. Dahil nga sa conscience mo, dahil sa pag-iisip mo, alam mo na gutom ka, siyempre hanapin mo yung pagkain. Hindi na to hindi na to sa pilitan, hindi na kailangan sabihin ng iba. Naintindihan mo? Kaya kung alam mo na ikaw ay mahina, palagi mo dali yung sarili mo dun sa lugar kung saan ka makakakuha ng lakas. Spiritually, nandito po yung church. Nandito po yung words of God. Nandito po yung fellowship. Nandito po yung brothers and sisters para tayo makatanggap ng higit pang kalakasan para sa mga susunod na araw, mapagtagumpayan po natin yung mga pagsubok na pwede nating ma-experience. Naintindihan po. Kaya napakahalaga ng salita ng Diyos para sa atin. At para mas lalo tayong makatanggap ng kalakasan, meron po tayong pag-aaralan na isang kwento tungkol po sa Biblia. Yes, alam ng ibang tao na sikat si Gideon para sa mga Israelita dahil tumalo sila ng napakaraming mga Midianita at ang hukbo lang nila 300. Kaya sa pamamagitan po ng kwento po na ito, pag-aaralan po natin kung anong kinalaman ito sa ating Christian life. Ano bang representation ni Gideon at ang 300 men sa panahon po natin ngayon bilang isang church. At sa pamamagitan din po ng kanilang pagtatagumpay, malalaman din po natin kung paano tayo magtatagumpay sa ating Christian life. Naintindihan po. So, dito po, konting background lang din para po sa mga brothers and sisters na maaaring hindi pa po nadaanan ito po aklat ni Gideon. So, siguro naman, mga on the way, papunta na kayo dito sa kwento po na ito. Siguro yung iba rin, nakapagbasa na tungkol dito, at yung iba, alam nila na si Gideon, yan, siya yung tumalo sa 300 men. Siya yung tumalo kasama ng 300 men sa mga Midianita na libo-libo yung kanilang hukbo. So dito po, konting background din, balikan natin, bakit ba sila nakipaglaban? Or anong punot dulo ng pakikipaglaban nila? Bakit sila kailangan makipaglaban sa mga Midianita? Actually, yung conflict po, yung origin of conflict nila, ay dahil po rin siyempre, dahil sa katigasan ng ulo ng mga Israelita. Alam natin na isa sa nagiging paraan ng Diyos para disiplinahin yung mga Israelita dahil sa kasalanan nila, ay pinapadalan sila ng mga hukbo, sabihin na natin mga ibang nayon o ibang nation, para pahirapan sila, sabihin natin para disiplinahin po sila. At kung babasahin natin sa Hukom chapter 6 verse 1, nandito po yung kwento. Basahin po natin Hukom chapter 6 verse 1. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Gumawa ng masama ang mga anak ni Israel sa paningin ng Panginoon at ibinigay sila ng Panginoon sa kamay ng Midian ng 7. Bakit daw po pinadala ng Panginoon yung Midian? Dahil gumawa ng masama ang mga anak ni Israel sa paningin ng Panginoon. Ano po yung isang sa kasamaan na nagiging dahilan kung bakit sila pinarurusahan? Yes, alam naman ng Diyos na matigas yung ulo ng mga Israelita. At syempre, kasalanan po yun. Kaya sa kawalan na nilang pananampalataya, yun, mas lumiliit yung tingin nila sa Diyos. Pero ano po yung isang bagay na
nakakalimutan ng mga Israelita na kasalanan pala sa harapan ng Diyos. Ito po is pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Dahil po sa pagsamba sa Diyos-Diyosan, itong Midianita, pinahayo ng Diyos para guluhin o sabihin natin, pahirapan ito po mga Israelita. Isa sa sikat na idols po nila ay si Baal at si Asherah. So dahil po dun sa kalagayan nila na pagsamba sa Diyos-Diyosan, pinahirapan sila ng Diyos. Dahil po dun, yung mga Israelita talagang lubos na nahirapan sa kanilang pamumuhay dun sa pagsakop dito po sa habang nandun na sila sa Kanaan. So dito po, nandito na sila sa loob ng Kanaan at si Gideon, siya rin po isa sa naging hukom ng time po na yun or judge para i-guide yung mga Israelita para sumunod sa Diyos ng 100%. So kung titignan po natin, basahin na lang din natin sa verse 3 hanggang 4. Basahin natin sabay-sabay, 3 to 1. Sapagkat tuwing maghihimagsik ang Israel, ang mga Midianita at Amalekita at ang mga taga-silangan ay umahon at sinasalakay sila. Sila ay nagkakampo sa tapat nila at kanilang sinisira ang bunga ng lupa hanggang sa may Gaza at wala silang iniiwang makakain sa Israel, maging tupa, baka o aso. Imagine po ninyo kung gaano kahirap yung kalagayan ng mga Israelita dun sa loob ng 7 years. Imagine po ninyo, 7 years silang ginugulo, 7 years silang pinahihirapan, 7 years na sinisira yung bunga ng lupa, walang hiniiwan na tupa, baka o asno. Sa loob ng 7 taon, ito po yung naging cycle ng mga Israelita at ng mga Midianita at mga Amalekita. Ngayon, bakit? Dahil nga sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Tandaan natin, dahil sa kasalanan, kaya po tayo nagkandaloko-loko na dito sa mundong ito. Kaya nung unang panahon, dun sa origin of man, ibinigay ng Diyos yung mga bagay na kailangan ni Adan para sa buhay nila dun sa Garden of Eden. Tama po ba? So lahat ng yun, free. Lahat ng yun, hindi nila kailangan pagpaguran. Hindi nila kailangan paghirapan. Kailangan lang nilang ingatan, kailangan nilang bantayan, kailangan nilang bungkalin para makuha yung pagkain. Pero dahil sa kasalanan, ano po nangyari? Pinalaya sila. Actually, yung napakagandang Garden of Eden ay regalo ng Diyos para sa kanila. Nandun po yung biyaya. Pero dahil sa kasalanan, inalis ito sa kanila. Naintindihan po. Kaya ganun po yung nagiging epekto ng kasalanan sa buhay ng isang Kristiyano. Marami siyang bagay na sinisira. Marami siyang bagay na nagbibigay ng discomfort sa atin dahil sa kasalanan. Naintindihan po. Kaya nga kailangan natin tandaan na yung kasalanan hindi po siya maliit na bagay lang. Hindi po siya isang maliit na bagay na palagi na lang natin pwedeng ikatwiran na kaya ko lang naman nagawa yun kasi mali na ako. Kaya ko lang naman nahulog dun sa kasalanan na yun kasi tinukso ako. Kaya lang naman ako nahulog sa mga ganong klaseng mga makasanlibutang gawain kasi mahina pa yung Christian life ko. Yes, maaaring ganito yung maging kaisipan natin kapag nahuhulog tayo sa mga ganitong klaseng mga kasalanan. Pero, meron kang will. Binigay ng Diyos sa atin yung pagpili. Tama po ba? Kung alam na natin na pwede natin ikapahamak yung isang bagay na yun, i-go pa rin ba natin? Tama mo ba? Hindi natin i-go yun. Tama mo ba? Kasi nga alam natin. Pero ano problema sa isip natin? Minsan, nakakalimot. Nalilimutan natin na masama pala yun. Nalilimutan natin na hindi pala pwede yun. Minsan, yung dahil sa kailangan ng isip natin, tinatry natin eh. Baka pwede namang umubra. Konting gawa kasalanan, tapos Christian life. Kapag ganun po, hindi po ito umubra. Naintindihan po. Yung mga Israelita, ganito po yung naging cycle po nila. Sa journey, dun sa Kanaan, dun sa Ilang, dun sa Kanaan, ganito po yung naging cycle nila. Pinaghahalo nila, kumbaga. Samba sa Diyos-Diyosan, tapos kapag nahirapan na, hingi ng tulong sa Diyos. Tapos kapag lumipas ulit yung panahon, makakalimot sila, babalik na naman dun sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Nagiging cycle po nila ito. At ito po yung dapat na maunawaan po natin. Yung mga Israelita, ito po yung nagre-represent sa isang Kristiyano. Minsan ganito din tayo. Akala natin, nagagawa natin ng maayos yung Christian life natin. Pero hindi natin namamalayan, nakakalimutan natin
yung fundamental things. Ano po yun? Umiwas sa kasalanan. Naintindihan po. Kaya dahil doon, bumabalik tayo. Patuloy tayo nagiging cycle sa Christian life. Kaya ano nangyari sa Christian life natin? On off. Minsan malakas, minsan mahina. Nagiging ganun. At minsan, nagko-conclude na tayo. Ang hirap ng Christian life. Ganun na lang yung nagsasabi natin Ang hirap ng Christian life. Pero kailangan mo suriin yung sarili mo. Bakit ka ba nahihirapan? Tanungin mo yung sarili mo, bakit ka ba nahihirapan? Bakit ba nagkaganito yung Christian life ko? Ano bang dahilan? Kaya napakahalaga ng pagsusuri. Yung evaluation, kumbaga. Sa mga, ewan ko po kung alam po ninyo, sa mga teachers, sa mga nagtuturo, meron po silang yearly evaluation. So, base dun sa performance nila, pwede silang ma-promote or manatili lang doon sa posisyon nila. Or sabihin natin talagang mawalan ng chance para magturo. So, ginagawa nila yon para ma-improve yung performance ng mga teachers para sa pagtuturo sa mga bata. Naintindihan po. So, merong kanya-kanyang level yung mga teachers. At yearly, ginagawa po nila ito. Actually, minsan nga, may mga instances na nakita ko rin po kung paano ini-evaluate yung mga teachers. Minsan may mga nagsisit-in. Alam niyo po yung nagsisit-in sa klase ng mga evaluator. Tapos sinitingnan kung paano magturo yung teacher. Actually, minsan, dahil nga sa kalokohan din po namin at dahil sa nasa isang campus lang din kami, yung teacher nagsasabi siya. Sinasabi niya, class, merong dadating na evaluator, pakiusap naman. Huwag kayong magulo. Pakiusap naman, makinig kayo. Dahil mahalaga ito para sa akin. So, minsan ganun po yung ibang teacher ko na sinasabi. Doon nagpapasabi sila. Pero iba po talaga, wala talaga. So, ayun po. Kaya, minsan, natitimbrehan na kami, kumbaga. So, nagbe-behave kami para medyo gumanda-ganda yung score ng prof namin noon ng time po na yun. Pero anyway, yung evaluation ay mahalaga. Tama po ba? Para masuri natin kung nasa na ba yung Christian life natin. Yung Christian life ko ba lumalago? Yung Christian life ko ba nagiging stagnant? O yung Christian life ko palubog na? Kung hindi mo ito i-evaluate, magiging cycle lang yung Christian life. Atin ka dito sa church, tapos sa ibang araw, balik ulit sa sanlibutan. Sa dating ulit, Sunday, lalakas ulit, tapos babalikan na naman. Kapag ganun po, wala po tayong may expect na pag-usad sa Christian life natin. Wala pong problema kung yung Christian life natin up and down. Ganyan. Parang matawag doon. So, yung nanonood kayo ng mga nasa ospital, merong pag may gano'n, ano ba tawag doon? Flatline, patay na eh. Huwag mo na yung flatline. Lifeline. O yun, lifeline. Okay, lifeline. Di ba? Up and down. Ibig sabihin ng buhay siya. Tama po ba? Pero, pag nag-flatline na, ano po nangyari? Patay na. Tama po ba? Ano ba yung dapat na maging Christian life natin? Lifeline o flatline? Dapat siyempre may buhay. Ibig sabihin may buhay, may pag-usad. Naintindihan po. Kaya kung ganito po natin iti-take yung ating Christian life, hindi po natin ito mamaliitin. Hindi po natin iti-take na, okay lang siguro, tuwing Sunday, attend ako. Tuwing Wednesday, okay lang. Tapos sa ibang araw, kapag hindi ako busy, attend ako. Pero pag sa ibang araw, pasensya na muna, hindi ako makaka-attend. Kung alam mo na nakasalalay dito yung Christian life mo, hindi mo ito iti-take ng ganun-ganun lang. Naintindihan mo? Kaya yung Christian life natin ay isa'y napakahalaga. Kaya ito po mga Israelita, isa sila magandang example para sa atin. Bilang isang Kristiyano, kung paano dapat natin gawin yung pagbibigay kalugod sa Diyos. So ito nga yung origin nila. Dahil sa pagsamba nila sa Diyos, pinahirapan sila sa loob ng 7 taon. Ngayon, dahil sa kahirapan nila ng 7 taon na iyon, humingi sila ng tulong sa Diyos. Gusto nilang mag-repent, gusto nilang manumbalik sa Diyos. Kaya sabi nila, basahin natin sa verse 6 hanggang 7. Basahin natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Gayon, lubhang naghirap ang Israel dahil sa Midian at ang mga anak ng Israel ay dumaig sa Panginoon.
Nang dumaing sa Panginoon ang mga anak ni Israel dahil sa Midian, verse 8, basahin na rin natin, 3 to 1. Nagsugo ang Panginoon ng isang propeta sa mga anak ni Israel. At ang kanyang sinabi sa kanila, ganito ang sabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, kayo aking pinangunahan mula sa Ehipto at inilabas ko kayo sa bahay ng pagkailipin. So, dito na, magpapadala na yung Diyos dahil nga sa pagdaing or pagre-repent ng mga Israelita sa mga kasalanan po nila sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. So, sa pamamagitan po ng isang propeta, yan, ay i-remind ng Diyos yung mga Israelita kung ano yung kasalanan nila at ano yung dapat nilang gawin para makapanumbalik sila sa Diyos. So, kalaunan, pinadala yung Diyos. Pinadala ng Diyos si Gideon. Si Gideon, kaya po ng nabasa natin kanina, siya po yung isang hukom na ginamit ng Diyos para sa mga Israelita para makapanumbalik sila. Ngayon, dito po kay Gideon, isa siyang tao na sabihin na natin na walang background sa pakikipaglaban. Wala rin siyang background para magamit ng Diyos bilang isang propeta. Isang normal na tao lang. Sabihin natin, pinakamahina pa na tao noong time po na yun. Pero, siyempre, hindi naman kumikilos yung Diyos dun sa mga malalakas lang o dun sa mga magagaling lang. Lalo na yung Diyos kumikilos dun sa mga mahihina. Ngayon, yung pagkatawag kay Gideon, nagsimula po mula verse 14. Basahin po natin ng sabay-sabay. Hukom, chapter 6, verse 14. 3 to 1. At mamaling sa kanya ang Panginoon. At sinabi, umayo ka sa kalakasan mong ito at ililigtas mo ang Israel sa kamay ng Midian. Hindi ba kita sinugo? So, ito pong si Gideon, inutusan ng Diyos na alam ko yung palagayan mo. Ikaw yung gagamitin ko para sa pagliligtas sa mga Israelita sa kamay ng Midian. Hindi ba kita sinusugo? Ngayon, basahin po natin yung naging response ni Gideon sa Diyos. Basahin natin ng sabay-sabay sa verse 15 hanggang 18. Basahin natin sabay-sabay. 3 to 1. Sinabi niya sa kanya, ngunit Ginoo, paano ko maililigtas ang Israel? Ang aking angkan ang pinakamahina sa Manases, at ako ang pinakahamak sa sambahayan ng aking ama. Sinabi ng Panginoon sa kanya, subalit ako'y makakasama mo, at iyo'y bubuwal ang mga Midianita, bawat isa sa kanila. At sinabi niya sa kanya, kung nakatagpo ako ngayon ng biyaya sa iyong paningin, ay bigyan mo ako ng isang tanda na ikaw ang nakikipag-usap sa akin. Huwag kang umalis dito hanggang sa ako'y dumating sa iyo at ilabas ko ang aking kaloob at ilapag ko sa harap mo. At kanyang sinabi, ako'y maghihintay hanggang sa ikaw ay bumalik. So ano pong puso ni Gideon nung tinawag siya ng Panginoon para gamitin para o para sa mag-lead para sa mga Israelita? Sabi niya, ba't ako? Ako yung pinakahamak sa amin. Ako yung pinakamahina. Walang kakayahan para gawin yan. At dito po sa mga sinabi niya, dito po natin makikita na mayroon siyang pagdududa. Anong tawag niya sa Panginoon? Ginoo. Ginoo, ikaw ba yan? Sabi niya, kung ikaw talaga yan, magbigay ka ng tanda. Kung ikaw talaga yung Diyos na para sa mga Israelita, bigyan mo ko ng tanda. Anong sabi ng Diyos? O sige, papatunayan ko sa iyo, maghintay ka dito. Sabi ni Gideon, ako'y maghihintay hanggang sa ikaw ay bumalik. So ito yung sa pagdududa sa kahinaan ni Gideon, dito po natin makita kung anong kalagayan ng puso niya bilang isang tao. Kung wala yung Diyos, kung wala yung tulong ng Diyos, magagawa ba niya na pamunuan yung mga Israelita? Gawin siya'y pinakahamak, wala siyang kakayahan, at baliwala, pinakamahina, pinakahamak pa dun sa angkan ng Manases. Kaya ba niya? Actually, hindi po niya kaya. Naintindihan po. Hindi lang po ito basta pagpapatotoo na mahina siya. Actually, ito po talaga siya. Siya'y mahina at sabihin natin talagang walang bilang. Wala siyang kakayahan. At nakilala niya yung kanyang sarili nung inihirap ng Diyos, humarap yung Diyos sa kanya. Actually, ito rin po isa sa magandang paraan para masigit natin makilala yung sarili natin.
Na tayo mahina at wala tayong anumang kakayahan. Kapag tayo mas malapit sa Diyos, makikita natin na sobra niyang dakila at sobra kong baba. Naintindihan po. Imagine po ninyo ito. Sobrang lapit mo sa araw. Kapag mas malapit ka sa araw, ano mangyayari sa iyo? Sunog ka. Tama po ba? At kung itatabi ka sa araw na sobrang lapit, gatuldo ka na lang. Tama po ba? Tayo bali wala. Isa lang tayong alabo. Tama ba? Pero, sa kabaliktaran naman, kung tayo ay mas lumalayo doon sa araw, ano po nangyayari sa atin? Mag-yelo tayo. Tama po ba? Yung araw, source siya ng init. Tama po ba? Pero kapag ikaw ay lumayo na lumayo, sabihin natin yung mga planeta, kaya karamihan po sa planeta medyo malalayo, wala pong buhay doon. Tama po ba? Tapos, ibang planeta malamig. Ito rin po yung pwedeng mangyari sa atin kung lalayo tayo sa Diyos. Kapag tayo mas malapit sa Diyos, makikita natin na mahina tayo. Pero kapag tayo lumalayo sa Diyos, makikita natin na kaya ko pala. Di ba? Ang galing ko, nagawa ko. At doon magsisimula yung pagiging mapagmataas natin. Dahil lumalayo sa Diyos. Naintindihan po. Ito po yung nangyari sa mga Israelita. Kapag pinapairal nila yung sarilang diskarte at kinakalimutan nila yung tulong ng Diyos sa kanila, doon po sila nagkakaproblema. Naintindihan po. Kaya hindi rin po simpleng kasalanan lang yung paglayo sa Diyos at yung pagiging mapagmataas. Sa paglayo sa Diyos, yung puso mo, lalamig. Sa paglayo sa Diyos, yung puso mo, magiging mapagmataas. At dahil doon sa yung puso na malamig, puso na maging mapagmataas, doon naman yung unti-unting babagsak. Meron nga po isang pastor na na-share niya sa isang sermon. Kapag ikaw ay nagsimulang magmataas, yun yung simula ng pagbagsak mo. Naintindihan po. Imagine natin, si Lucifer, o si Satan, siya po yung pinakamataas na anghel. Tama po ba? Sa libo-libo, milyon-milyon na hukbo na anghel, siya yung pinakamataas. Naintindihan po. Siya yung pinakamaganda. Pero dahil sa pagmamataas niya, siya rin naman yung naging pinakamababa. Kung babasahin po ninyo yung aklat ng Revelation, alam niyo po kung saan siya mapupunta? Sa pinakamalalim na bahagi ng impyerno. Siya yung nandun. Yun yung spot niya. Dahil sa gusto niya maging kapantay ng Diyos, ibinaba siya sa pinakamalalim na bahagi ng impyerno. Naintindihan po. Kaya kung si Satanas or si Lucifer na pinakamaganda, ibinagsak ng Diyos, what more pa kaya tayo? What more pa kaya tayo na mga hamak lang na alabok dito po sa mundong ito? Kung yung puso din natin makakalimutan, yung posisyon natin bilang isang Kristiyano sa harapan ng Diyos o bilang tao sa harapan ng Diyos, yes, makakalimutan po natin at yung puso po natin magiging mapagmataas. Naintindihan po. Kaya dito po sa tagpo po na ito, hindi lang basta sinabi ni Gideon yung kanyang kalagayan physically. Pati sa pananampalataya, kulang siya. Kasi nga may pagdududa pa. Naintindihan po. Ginoo, ikaw ba yan? Kung talagang ikaw yan, magbigay ka ng patotoo. Dahil sa kahinaan ng kanyang pananampalataya, nagawa po niyang pagdudahan yung reliability ng Diyos. Naintindihan po. Nasabi niya, kung ikaw ay, kung nakatagpo ako ng biyaya, ngayon ang biyaya sa iyong paningin, ay bigyan mo ko ng isang tanda. Na ikaw nga ang nakikipag-usap sa akin. Magaduda pa siya. Dahil po sa pagdududa na ito, ipinakita ng Diyos yung kanyang kapangyarihan. Actually, ito rin po isa sa magandang instruction para sa atin. Kapag tayo ay in doubt, o sabihin natin, nagdududa sa Christian life natin, umusad ba ako, o kaya lumalago ba ako, talagang ligtas ba talaga ako, alam niyo po ano magandang paraan para ma-confirm mo yun? Ito. Ano to? Yes, Bible. Pero ano ba yung Biblia? Katotohanan. Dito mo alamin kung ano yung identity mo. Naintindihan po.
Kaya yung pinakamagandang paraan para makilala mo yung sarili mo, ilapit mo yung sarili mo sa words of God. Naintindihan po. Kadalasan, sa halip na ilapit natin yung sarili natin sa words of God, kapag tayo in doubt, mas hinahanap natin yung identity natin sa sanlibutan. Kaya na po nakikita natin na identity. Taga sanlibutan talaga ako. Nandun na yung in doubt, nandun na yung pagdududa, na para bang hindi ako ligtas. Tandaan po natin. Sa pamamagitan ng Biblia, dito natin nalaman kung ano yung kaligtasan. Sa pamamagitan din ng Biblia, dito natin na-confirm na yung kaligtasan natin ay pangwalang hangganan. Sa pamamagitan din ng Biblia, yung kaligtasan natin ay siguridad na tayo yung anak ng Diyos. Hindi niyo? Yun po yung identity natin. Tama po ba? Kaya, paano mo maibabalik yung ganitong klaseng pananampalataya o ganitong klaseng identity? Balik ka sa words of God. Naintindihan po. Kaya kapag tayo lumalayo sa words of God, mas maparipit tayo sa sanlibutan. Pero kapag tayo lumalapit sa salita ng Diyos, mas nagiging malinaw yung ating identity. Naintindihan po. Kaya mapapansin niyo po yan. Mismo sa sarili niyo at minsan sa mga brothers and sisters. Kung sino yung mga brothers and sisters na, yes, naging dinadala nila yung kanilang sarili dito po sa words of God, sinisikap na mapagbasa, sinisikap na ipagpatuloy yung kanilang Christian life. Kahit na mahirap, mas makikita po ninyo yung kanilang kalakasan. Pero dun sa mga brothers and sisters na sabihin natin, talagang hindi mo overcome yung mga panunukso, mas pinipili na lang na lumayo. Ano may expect natin sa kanila? Wala. Magagawa din ng sanlibutan yung ginagawa nila. Kaya nagiging worldly yung mga Kristiyano na lumalayo. Intindihan ko. Ulitin ko po, hindi pwedeng dalawa yung paglingkuran. Kailangan mo lang mamili. Kayo na ba maglilingkod? Sa Diyos o sa sanlibutan? Hindi pwedeng dalawa. Intindihan po. Kaya kailangan mo lang mamili kung nasang ka panig. Panig ka ba sa Diyos o panig sa sanlibutan? Hindi pwedeng gitna. Intindihan po. Huwag natin pairalin palagi yung neutral lang ako. Kaya natin ginagawa yung mga bagay ng sanlibutan. Kasi ang pinakadahilan para tulungan yung mga tao na nasa sanlibutan, madala sila sa panig ng Diyos. Intindihan po. Kaya nagtatrabaho, kaya nag-work, nag-aaral, or kung nasan man kayo nanonood, para tulungan yung mga tao na nasa kadiliman pa o nasa hawak pa ni Satanas, para tulungan sila na maligtas. Intindihan po. Kaya kung hindi natin palaging tatandaan yung purpose kung bakit tayo nabubuhay, makakalimutan natin ito. Pero para hindi natin makalimutan, nandito po yung Bible. Naintindihan po. Kaya si Gideon, pinakita ng Diyos yung kanyang reliability. Kung nasa talaga yung Diyos na nakikipag-usap kay Gideon. Ngayon, basahin po natin mula verse 19 hanggang 24. Basahin po natin ng sabay-sabay. Medyo mahaba po ito, pero mahalaga. Hukom chapter 6, verse 19 hanggang 24. Basahin natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Kaya't si Gideon ay pumasok sa kanyang bahay at naganda ng isang batang kambing na mga munting tinapay na walang pampaalsa at ng isang harina. Inilagay niya ang karne sa isang basket at kanyang inilagay ang sabaw sa kanyang palayok at dinala ang mga ito sa kanya sa ilalim ng insina at iniain ang mga ito. Kaya't ang anghel ng Diyos sa kanya, kunin mo ang karne at ang mga munting tinapay na walang pampaalsa at ipatong mo sa batong ito at ibuhos ito ang sabaw at gayon ang ginawa niya. Pagkatapos ay ibinaabot ng anghel ng Panginoon ang dulo ng tungkod na nasa kanyang kamay at isinaling ang karne. May lumabas na apoy sa bato at tinupok ang karne at ang munting tinapay na walang pampaalsa. At ang anghel ng Panginoon ay nawala sa kanyang paningin. Nalaman ni Gideon na iyon ang anghel ng Panginoon. At sinabi ni Gideon, tulungan mo ako, O Panginoong Diyos, sapagkat aking nakita ang anghel ng Panginoon ng mukhaan. Ngunit sinabi ng Panginoon sa kanya, sumayo ang kayapayapaan.
huwag kang matakot, hindi ka mamamatay. Nang magkagayoy, nagtayo si Leon ng isang dambana sa Panginoon at tinawag iyon na ang Panginoon ay kapayapaan. Hanggang sa araw na ito, iyon ay nakatayo rin sa Ofra ng mga Bethsaida. So ano po yung naging tanda para makilala ni Gideon na yung Diyos yung nakikipag-usap sa kanya? So isang kunin mo yung karne at yung munting tinapay na walang pampalasa at ilagay mo na sa isang tawag nito, lagayan, tapos buhusan mo ng sabaw. So ito po isang kababalaghan na ipinakita ng Diyos kay Gideon para patunayan yung na yung Diyos yung umakausap sa kanya. Ngayon, maaaring isipin po ninyo, ay, yung Diyos pala gumagawa ng mga, sabihin natin, mga tanda or mga signs para mapatunayan na talagang kumikilos siya sa akin. Pero hindi na po kailangan gumawa ng mga tanda ng Diyos sa panahon po natin ngayon. Bakit? Kasi nandito na yung Biblia. Sa pamagitan po ng Biblia, dito natin malalaman kung paano siya kumikilos. Naintindihan po. Hindi na niya kailangan na sabihin natin para maniwala yung tao, magpaulan siya ng apoy, mag-uulan siya ng kung ano-ano. Hindi po. Nandito na yung Bible. Naintindihan? Kaya yung Bible ay napakahalaga para sa atin, para mas higit pa natin makilala yung Diyos. Naintindihan? Yung mga tao na hindi ligtas, para makilala yung Diyos, hindi nila kailangan ng tanda. Hindi nila kailangan ng kung ano-anong kababalaghan. Ito na yung Bible. Naintindihan? Kaya kailangan pag-aralan ng mga hindi ligtas, yung Biblia, para makilala nila yung Diyos. At tayo naman, hindi na rin natin kailangan ng tanda na kung anumang mga tanda para malaman kung kumikilos yung Diyos sa atin. Basahin natin yung Biblia. Pag-aralan natin yung Biblia, alamin natin kung paano siya kumikilos. Hindi diyan po. Siguro naman, wala naman sigurong Kristiyano o isa man sa inyo na nanghihingi pa ng sign. Diyos, bigyan mo ko ng sign. Kung tutuloy ko ba ito o hindi. Kung gagawin ko ba ito o hindi. Huwag niyo pong gawing magikero yung Diyos. Hindi po siya genie. Okay? Ito na po yung Biblia. Nandito na po yung kanyang salita. Basahin natin, pag-aralan natin ito para mas higit natin makilala o makita kung paano siya kumikilos. Naintindihan po. Tandaan natin, yung salita ng Diyos ay makapangyarihan. Yung salita ng Diyos ay kayang gawin lahat. Kaya kung aalamin natin yung salita niya dito po sa Biblia, dito natin siya mas higit na makikilala. Naintindihan po. Dito natin malalaman kung paano siya kumikilos. At sabi nga dito, ngunit sinabi ng Panginoon sa kanya, sumaiyo ang kapayapaan. Huwag kang matakot, hindi ka mamamatay. So ito nga, yung naging pangako ng Diyos kay Gideon para sa paglaban niya sa mga Midianita. Sabi ng Diyos, huwag kang matakot, hindi ka mamamatay. At sa pamamagitan din po na ito, nag-alay, o sabihin natin, naghandog si Gideon ng isang dambana. O isang, sabihin natin, isang monument. At sa pamamagitan po nito, ano pong pangalan ng dambana na yun? Ang Panginoon ay kapayapaan. God is peace. Naintindihan po. Dito po sa Biblia, may mga mababasa po kayo ng mga pangalan o kung ano yung mga katangian po ng Diyos. Yes, hindi po sa marami siyang pangalan. Okay? Yun po yung identity niya. Siya po yung Diyos na tagapagligtas, siya yung Creator God, siya po yung Diyos na kapayapaan. Naintindihan po. So, makikita po ninyo ito sa pagbabasa po ninyo sa Bible. So, halimbawa, yung kay Sarah, ano po yung katangian or sabihin natin pangalan na nakilala niya, yung Diyos? Jehovah Jireh. Yung Jehovah Jireh, ano pong ibig sabihin? Diyos yung magkakalo, Diyos yung magbibigay. Naintindihan po. So, dito rin po, makikita natin kung ipinapakilala ng Diyos yung kanyang identity o yung katangian niya kay Gideon na siya yung Diyos ng kapayapaan. Kaya kung siya ay nasa side ng Diyos, meron siyang peace. Naintindihan po. So, nakuha na po ninyo, kapag hiwalay ka sa Diyos, walang peace. Pero kapag ikaw ay malapit sa Diyos, merong peace. Kaya kayo pumamili. Side ng sanlibutan, na merong mga kaguluhan, o side ng Diyos, na merong kapayapaan. Kaya napakahalaga ng pagkakilala sa Diyos.
Kung alam natin kung sino yung Diyos ng mas higit, mas malalagay natin yung ating pagtitiwala sa Kanya. Naintindihan po. So ito nga, si Gideon, ito po yung kaunti niyang background para sa mga Israelita, para sa pagkilos ng Diyos sa Kanya, para talunin yung mga Midianita. So ito nga, dun sa binasa po nating verse, dito po sa Hukom chapter 7, verse 4 hanggang 7, gumamit yung Diyos ng evaluation ulit para sa mga Israelita naman, sa mga kasama ni Gideon. So si Gideon ready na sa pakikipaglaban. Okay? Pero syempre, hindi naman niya kayang makipaglaban na mag-isa. Yung Diyos hindi po kumikilos ng ganun. Naintindihan po. Kumikilos siya sa kalagitnaan ng mga tao na ligtas. Kagaya ng verse natin last year, Ephesians chapter 3, verse 20. Yung Diyos kumikilos sa kalagitnaan natin. Naintindihan po. So sa kalagitnaan natin, kumikilos po yung Diyos. So dito po, ginamit ng Diyos yung mga Israelita, pero bago sila lumusob, sinubok sila ng Diyos. So merong instruction na ginawa yung Diyos para kay Gideon, para sabihin natin, salain kung sino yung maikipaglaban at kung sino yung uwi. So sabi ng Diyos, dito po sa verse 5, babasahin ko po sa inyo. Verse 4. Napakarami pa rin ng tao. Dalhin mo rito, dalhin mo sila sa tubig at dooy aking susubukin sila para sa iyo. Sino bang aking sabihin sa iyo, ang taong ito ay sasama sa iyo, iyon ang sasama. At ang sino bang sabihin ko sa iyo, ang taong ito ay hindi sasama, iyon ay hindi sasama. Actually, yung verse 4, napakarami nila. Ilan po sila? Basahin natin. Yung verse 2 hanggang 3. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Sinabi ng Panginoon kay Gideon, ang mga taong kasama mo ay lubhang napakarami upang aking ibigay ang mga Midianita sa kanilang kamay. Baka ang Israel ay magmalaki laban sa akin na sinasabi, ang sarili kong kamay ang nagligtas sa akin. Kaya't ngayon ipahayag mo sa pandinig ng mga tao. Sino mang matatakutin at nanginginig ay umuwi na sa bahay. At sinubok sila ni Gideon. Umuwi ang 22,000, naiwan ang 10,000. So in total, ilan po sila? 32,000. So yung umuwi, yung ilan? 22. Ilan na lang po natira? 10,000. Ngayon, sabi ng Diyos, napakarami nyo pa rin. Kaya dito na pumasok yung binasa nating verses, verse 5, 6, 7. Ngayon, dito po, kung titignan po natin, bakit hindi na lang gamitin ng Diyos yung 32,000? Ano pong dahilan ng Diyos kung bakit kinat down sila? Para hindi magmalaki. Alam ng Diyos kung ano yung tendency ng tao, na kapag nagawa niya ito, maaari niyang sabihin, nagawa namin ito dahil sa aming sariling kamay. Pero para hindi mangyari yun, kumilos yung Diyos sa kalagitnaan nila. Naintindihan po. Kasi kapag inayaan na ng Diyos na, okay, sige, 32,000 para manalo kayo. Magkakaroon na naman bago ng problema sila, yung pagiging mapagmataas. Naintindihan po. Kaya dito po, mas lalo, sabihin na natin, mas lalo silang sinubok ng Diyos para lumabas kung ano yung tunay na puso ng mga hukbo o sabihin natin yung mga Israelita sa paikipaglaban. Ayaw ng Diyos na sila ay maging mapagmataas. Sabi dito, napakaraming tao. Kung mananalo sila, kasali yung 32,000 na ito, yung puso nila maging mapagmalaki. Kaya anong ginawa ng Diyos? Cut. Kung sino yung matatakutin, uwi na. Ngayon, dito po natin makita na dun sa 32,000, meron mga takot. Tama po ba? Alam ng Diyos yung mga matatakutin, umuwi na. Kaya ilan po yung umuwi? 22,000. Imagine po ninyo, 32,000, tapos 22,000 yung mga takot. Kaya dito din natin makita na, yes, minsan, sinusubok tayo ng Diyos para makita kung ano ba yung nasa puso natin. Kung hanggang ngayon pa rin ba, natatakot pa rin ako? Hanggang ngayon pa rin ba, nagdududa pa rin ba ako? Hanggang ngayon ba, ay umaasa pa rin ako sa sarili ko. Kaya minsan, yes, pinapadala tayo ng Diyos ng iba't ibang mga pagsubok para malaman natin kung nasa na ba yung puso natin. Nasa Diyos pa rin ba?
Nasa pagpapakumbaba pa rin ba? Nasa pagtitiwala pa rin ba sa Kanya? Naintindihan po. Kaya hindi po masamang bagay yung pagdaanan natin yung mga, sabi natin mga problema. Dahil sa pamamagitan nun, doon natin nalalaman yung puso natin. Doon natin nakikilala na talagang tayo po ay napakahina. Talagang tayo magtiwala lang sa Diyos. So dito nga, kinat daw ng Diyos, yung 32,000, naging 10,000. Tapos, sabi ng Diyos, napakarami pa rin. Ano yung naging evaluation or pagsubok para mapili pa rin sino yung mga sasama? So dito na sinabi ng Diyos na kung sinong iinom sa pamamagitan ng dila, luluhod, tapos iinom gamit yung dila, umuwi na. Kung sino man yung mga tao na sasalok ng tubig gamit yung kanilang mga kamay, sila yung sasama. Intindihan? So, dun sa 10,000, ilan yung uminom gamit yung dila nila? Konting mat muna, para medyo magising-gising kayo. Baka tumatagos na naman yung paningin nyo sa akin eh. Medyo marami ng numbers. Konting exercise lang para medyo magising-gising. Okay? So, alam niyo na po yung sagot. Okay? So, dun sa na umalis. Bakit sila umalis? Ayaw ba ng Diyos na uminom na kagaya ng aso? Ayaw ba ng Diyos na wag lang uminom lang yung mga Israelita? Hindi po sa kung bakit sila uminom ng ganon. Ito po yung nagpapakita kung aware ba sila sa sitwasyon. Dito po, sa tagpo po na ito, may kalaban sila. Kung uminom ka na parang aso, paano pag nilusob ka agad? Paano ka makakaporma? Tama ba? Yung mga sumalok ng tubig gamit yung kanilang mga kamay, handa sila. Ready sila, may hawak silang yung sandata po nila na palayo, yung mga sulo. Handa po sila, kaya hindi po sila basta-basta lang, hindi nila nabasa binitawan yung kanilang mga gamit at uminom. Yung mga tao, yung 300, sila po yung merong puso na handa, na lumaban, kahit anumang sitwasyon. Dito po, sa tagpo po na ito, yung tubig ay comfort. Tama ba? Comfort para sa kanila yun kasi nasa ilang sila, tapos nakikipaglaban pa sila. Natural, syempre mapapagod sila at iinom sila. Yun po ay comfort para sa kanila. Kaya yung 9,997, hinanap yung comfort kaysa dun sa maging aware dun sa kanilang sitwasyon, dun sa pagkikipaglaban nila. Naintindihan po. So, yes, hindi naman sa gusto ng Diyos na pahirapan tayo. Naintindihan po. Pero gaya ng sabi ko po kanina, yung Diyos, nagbibigay po siya ng iba't ibang paraan para masuri natin yung ating puso. Naintindihan po. Yung mga tao, dun sa 10,000, nung nakakita sila ng pagkakataon ng comfort sa kanila, nakalimutan nila yung identity nila. Anong identity nila? Sundalo sila. Tama ba? Hindi sila pwede magpabaya lang. Hindi sila pwede magbasta-basta lang dahil meron silang kalaban. Mas marami yung kalaban kaysa sa kanila. Yung comfort, actually hindi po yan comfort. Yan po isa sa mga bitag ni Satanas. Alam niyo po yung comfort zone? Ayos lahat. Comfort zone eh. Kapag nandun ka sa comfort zone, yung puso mo, okay, walang problema. Panatag, payapa, walang inaalala. Pero kapag lumabas ka dun sa comfort zone mo, dun na magsisimula yung iba't ibang mga problema. Dun mo rin makikita na sana nasa comfort zone na lang pala ako. Sana nandun na lang pala ako dun sa lugar kung saan walang problema. Walang pagdurusa, walang pagsubok, walang kahirapan. Pero nasan po yung paglago? Nasa comfort zone o dun sa, sabihin natin, dun sa mahirap na sitwasyon? Actually, yung comfort zone po, isa po yan sa bitag na Satanas. Dahil wala po dun yung progress. Wala ka ng struggle eh. Hindi ka na magkisikap, hindi ka na mag-exercise, kasi okay ka na. Kasi nasa comfort zone ka na. Naintindihan po. Kaya mag-ingat po sa comfort zone. Kaya, lagi po ninyong i-check. Kapag masyado na ako nagiging komportable,
Pwede ito yung maging gamitin ni Satanas para yung puso mo hindi na makita yung dapat mong gawin. Naintindihan po. Actually, ito po yung church building natin. Napaka-komportable. Agree po ba kayo? Yes. May mga brothers and sisters po na nakapunta sa ibang church. At kung i-compare natin yung building natin sa kanila, mas napakapalad natin. Tama ba? Sobrang palad natin. Actually, para sa akin, hindi po natin deserve ito. Pero syempre, biyaya ito para sa atin. Tama? Pero, kailangan natin mag-ingat. Hindi ito yung comfort zone para sa atin. Ito yung lugar kung saan tayo natututo. Ito yung lugar kung saan tayo nagkakaroon ng, sabihin natin, mainit na fellowship at natututo sa isa't isa. Nag-aaral ng words of God, tapos nagkakaroon tayo ng communication sa ibang brothers and sisters. At maraming discomfort sa loob ng church. Naintindihan po. Ngayon, kung sakali man na mawala yung discomfort mo sa church, anong kailangan mong gawin? Alis na lang ako. Hindi na ako masaya sa church. Yung mga tao dito, akala ko ganito, akala ko ganyan. Hindi naman pala. Kapag nawawala minsan yung comfort sa isa't isa, at minsan nakikita na natin yung mga kahinaan nila, doon nagsisimula yung conflict. Naintindihan? Ngayon, ano pong sabi ng Diyos para sa atin? Kahit na dito sa loob ng church may discomfort, ano pong kailangan gawin? Ano po? Yes, manatili. Pero paano ka makapanatili? Paano po? Tingnan po natin ito. Kawikaan. Chapter... Kawikaan chapter 10. Verse 12. Kawikaan chapter 10, verse 12. Ayun, basahin po natin. 3, 2, 1. Ang pagkamuhi ay nagbubunsod ng alitan, ngunit tinatakpan ng pag-ibig ang lahat. So, kapag nakita mo yung magiging cause ng pagkamuhi mo sa ibang brothers and sisters, or sabihin natin maging cause ng discomfort mo sa loob ng church, anong kailangan gawin? Takpan ng pag-ibig. Naintindihan po. Tandaan po natin, dito po sa loob ng church, marami discomfort. Naintindihan? Yes, yung church building, maganda. Pero sa loob ng brothers and sisters, sa loob ng fellowship, maraming discomfort. Ayun, anong paraan para magawa natin ma-overcome at mapagtakpan? O sabihin natin na magawa na mapatuloy pa rin kahit na mayroong mga discomfort. Sabi dito, ang pag-ibig ay nagtatakip o tinatakpan ng pag-ibig ang lahat ng pagsuway. Yung pag-ibig po ay powerful. Naintindihan po. Hindi lang po siya isang gesture na ginagawa natin kapag mahal natin yung isang tao. Sabihin natin, sinasabi natin na mahal natin yung isang tao. Actually, yung pag-ibig po ay napakamakapangyarihan. Una-unang nakita natin na pag-ibig. Dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin, yung status sana natin na mapunta sa impyerno, napalitan ng papuntang langit. Naintindihan po. Yun po yung pag-ibig. Dahil sa pag-ibig niya sa atin, natakpan lahat ng ating kasalanan. Kaya sa harap mata ng Diyos, ano po nakikita niya sa atin? Kasalanan o pag-ibig? Pag-ibig. Yun yung dugo. Naintindihan po. Yun po yung dugo ng Panginoong Jesucristo na nagtakip sa lahat ng ating pagsuway. Yun yung kanyang pag-ibig.
Yun yung krus. Naintindihan po? Kaya kung mauunawaan natin kung gaano kalaki yung pag-ibig ng Diyos para sa atin at yung pag-ibig niya para sa mga brothers and sisters, kahit na may discomfort sa loob ng church, hindi natin iisipin or sasabihin sa kaisipan natin, aalis na lang ako sa church. Naintindihan po? O siguro, kung sakali man na maliliit pa lang yung na-experience po ninyo na discomfort sa loob ng church, wait nyo lang po kapag 100, 200, o sabihin natin umabot na tayo ng 300. Sige, sisiguraduhin ko po sa inyo, mas marami kayong magiging discomfort kapag nananatili kayo sa church. Kasi yun po yung church. Kaya ba tayo nandito kasi perfecto na tayo? Hindi po. Nandito tayo kasi bawat isa po sa atin may kanya-kanyang tulis. Alam niyo yung tulis sa bato? Pwede kang makasugat pag ginawa ka ng iba. Tama po ba? Konti ka lang makante. Bakit ko ba yung sister na yan ganyan magsalita? Bakit ba yung brother na yan ganyan yung kilos dito sa loob ng church? Ano ba yan? Isang bagay lang po ang sisiguraduhin ko po sa inyo. Kapag nandito kayo sa church, maraming discomfort. Naintindihan? Pero dahil ba doon, naalis ka na lang? Tandaan natin, nandito yung source kung ano yung kailangan natin sa Christian life natin. Kung aalis ka, mas maraming discomfort. Naintindihan po? Kapag nandito ka, yes, may discomfort, pero meron ding tulong. Pero kapag umalis ka, meron disiplina. Ano pong gusto ninyo? Maging comfort ka, pero may disiplina. Or, may tulong para sa iyo, kahit na may discomfort. Kaya napakahalaga para sa atin kung saan natin ilalagay yung ating identity. Kung saan natin ilalagay yung ating mga ugat. Para tayong mga puno, o sabihin natin mga halaman, na itinatayo sa isang paso, ito sa loob ng church, at kung siyempre yung ugat, umuugat, mas lumalalim, mas tumitibay. Naintindihan? Alam niyo po kung paano pinapalaki, or sabihin natin, paano lumalaki yung bamboo tree? Bamboo tree. Sa China, maraming ganun. Dito meron din. Diba? Alam niyo po kung ilang taon siya bago tumubo? 5 to 7 years. Siguro, mag-aalaga ka, siguro maliliit pa lang. Kailangan mo maghintay ng ganung katagal. Pero, kahit na yung bamboo tree, maliit man sa panlabas, maliit man yung nasa ibabaw niya. Pero dun sa mga taon na lumilipas, yung ugat niya patuloy na lumalalim. Kaya kapag dumating na yung time na tutubo na siya, everyday tutubo siya ng kahit mga 1-2 meters ang tuloy-tuloy, araw-araw. Kaya sobrang laki, sobrang tibay ng mga bamboo tree. Tapos, kadalasan, ano po yung itsura ng mga bamboo tree? Sama-sama sila, di ba? Kumpulan sila. So, maring isipin na iba, bakit ganun yung halaman na bamboo? Di ba dapat magkaroon ng enough space or enough oxygen yung mga halaman para magkaroon ng process ng photosynthesis? Para hindi po magsakalan yung mga ugat nila. Maring ganun yung isipin para sa ibang halaman. Pero para sa bamboo tree, yun po yung dinasign ng Diyos. At maganda po isang example kung ano po yung pananatili sa church. Naintindihan po. Sa words of God, natututo tayo. Sa brothers and sisters, natututo tayo. Dito natin natatanggap yung biyaya para sa ating Christian life. Naintindihan po. Kaya kung papansinin mo lang yung mga kahinaan ng brothers and sisters, sorry, pero talo ka. Ano po yung punto kung bakit tayo nanatili sa church? Dahil sa pag-ibig. Hindi po ito makalamang pag-ibig. Ito po yung pag-ibig na kayang takpan yung kahinaan ng iba. Ngayon, tatanungin ko po kayo, brothers and sisters. Sana po, starting from now, ito po yung practice natin. Lahat na makikita mong kahinaan o lahat na makikita mong discomfort sa loob ng church, ito po yung gawin mo sa puso mo. Baka sabihin po ninyo, evangelist, kahit na gumagawa na po siya ng kasalanan,
takpan ko lang ng pag-ibig. Hindi po pag-ibig yun. Pag-tolerate yun. Tama po ba? Pagkukonsente. Hindi po yun yung pag-ibig. Pero ano pong pag-ibig? Kapag meron tayong nakitang mahinang brothers and sisters na sabihin natin talagang nagkakaroon ng discomfort sa loob ng church. Ingay. Sabihan. Nang may pag-ibig. Paano po? Fellowship kayo. Salin nyo sila dun sa office kung hindi mo kaya. Pero kung ikaw yung magiging cause, sabihin natin, itong brother na to, pasaway. Yung sister na to, ito, ang kulit. Tapos ikaw na yung gagawa ng paraan, o ikaw na yung gagawa ng diskarte para itama siya, hindi na yung pag-ibig. Naintindihan po. Di ba sa bahay, kaya ba pinapalo yung mga anak para lang pagsabihan o para lang saktan? Bakit po sila pinapalo? Bakit tayo pinapalo? Dahil sa pag-ibig. Naintindihan po. Tingnan po natin ito. Kawikaan, chapter 21. Sorry. 20. Kawikaan chapter 20, verse 31. Sorry, 30. 20, 30. Kawikaan chapter 20, verse 30. Basahin po natin. 3, 2, 1. Ang mga latay ay sumusugat, ay lumilinis ng kasamaan, at ang mga hampas ay nagpapadalisay sa kanang looban. So yes, ito po yung disiplina na ginagawa sa atin ng ating mga parents, sabihin natin magulang, para yung ating puso luminis mula sa kasamaan, merong latay. At merong mga hampas para mapadali sa yung ating kaloob-looban. Naintindihan? Kaya kung napalaki ka sa palo, hindi po negative way yun. Hindi na po negative na ano po yun, na sabi natin, na characteristic. Kung pinalaki ka na lagi kang pinapalo, iba yung mga bata na pinalaki sa walang palo. Kaya, kung sa parents, ginagawa nila ito para tulungan tayo na mag-grow, yung Diyos, ganun din. Naintindihan po. Nagpaparusa siya, nagdidisiplina siya. Hindi para sabihin na saktan ka lang o kaya pahirapan ka lang. Kundi dinadali sa yung puso mo. Inaayos, kumbaga. Naintindihan po. Kaya dito po sa church, yes, meron po tayong mga instances na merong disciplinary act in church. Hindi po sila para saktan. Hindi po sila para i-cast out sa loob ng church. Yun po isang pagtulong. Tulong para mapadalisay sila. Tulong para ma-recover yung Christian life nila. Naintindihan po. Pero syempre, wag naman na okay lang, madisiplina ako ng church kasi yun naman ay form of pag-ibig. Pero syempre, wag mo naman gagawin na magkasala na naman ako, tatanggapin naman ako ng church. Ibigin pa rin naman nila ako. Hindi po ganun. Okay? Hindi po tayo nagtotolerate ng kung ano mang kasalanan. Lalo na dun sa tatlong part. Ano po yun? Muna kalimutan na. Ano po yung tatlong bagay na dapat na pakaingatan natin dito sa church? At palagi dapat natin tandaan na ito po ay pwedeng makasila sa loob ng church. Una, pera. Pangalawa, babae. Pangatlo, o lalaki. Pangatlo, maling turo. Kung sa tatlong bagay na ito, mahuhulog yung isang Kristiyano, yes, kailangan po natin ng disiplina. Naintindihan po. Ngayon, kung gusto mo na maingatan yung sarili mo, iwas ka dito sa tatlong bagay na ito. Naintindihan po. Lalo tungkol sa pera, tungkol sa babae, o sabihin natin sa lalaki, at ganoon din sa maling turo. Naintindihan po. Yan po sa So far, dito po sa tatlong bagay na ito, kapag mayroong nakapasok na ganito sa loob ng church, hindi pwedeng walang disiplina. Naintindihan po. Kapag tungkol na sa pera, halimbawa, sa pagitan ng brothers and sisters, talagang nagiging issue na yung pera, kailangan natin gumawa ng action. Dahil kailangan yun matigil.
Kasi pwede pagmulan ng iba't ibang mga kahirapan or sabihin natin na kaguluhan sa loob ng church dahil sa pera. Naintindihan po. Ganun din sa relasyon sa loob ng church. Speaking of relasyon sa loob ng church, bago po tayo mag-2025, kung sakali man na meron pa na nag-uusap-usap, nagme-message, brother sa sister, sister sa brother, pakiusap, itigil nyo na. Akala nyo lang okay, akala nyo lang harmless, hindi po yun totoo. Huwag po kayong padaya. Naintindihan po. Marami na po ako so far na nakita ng mga brothers and sisters na lumalabag sa ganitong klaseng instruction ng church. Sorry, pero hindi ko alam kung nasa na sila ngayon. Tandaan po natin, yung kapangyarihan ng kasalanan ay pwede kang sirain bilang isang Kristiyano. Kung ipapatuloy mo yan, pasensya na, pero hindi ito pwede sa loob ng church. At para sa kapakanan ng karamihan, yung church nagdidisiplina para dun sa mga ganitong klaseng cases. Naintindihan po. Kaya ingatan po ninyo yung sarili po ninyo. Naintindihan po. Hindi ko po alam kung sino man sa inyo yun. Pero kung sakali man na ikaw yun, pakiusap, tumigil ka na. Naintindihan? Ito po yung pag-ibig ko sa inyo. Ayoko po kayo na mawala sa church. Ayoko po na maging dahilan yung pagwala niyo sa church dahil sa ganitong klaseng kasalanan. Tandaan po ninyo, maraming gustong gawin yung Diyos para sa iyo. Gusto ko niya na gamitin para sa kalooban niya. Gusto niya na maging maluwalhati ka bago ka umarap sa Kanya. Pero kung dahil lang sa kasalanan na yun, na paiiralin mo sa puso mo, wala yung chance na yun para sa iyo, sayang. Kaya wag sana na kakalimutan ito pong bagay po nito. Naintindihan po. Tandaan po ninyo, yung kasalanan hindi walang parusa. Hindi pwedeng walang disiplina. Naintindihan po. Mari siguro, nagagawa mo pa, okay pa, pero in time, kailangan natin na mag-observe ng mas maigi. Kung iahalaw pa ng Diyos yung 2026, ito po sana yung tatlong bagay na ito pakiusap. Lagi ko yung tandaan. Pera, relasyon sa pagitan ng brothers and sisters, ingatan po ninyo. Siyempre, pati na rin sa labas, okay? Hindi po exempted din yun. Sabi, bawal daw sa loob ng church. O di sa labas na lang. Hindi po ganun, okay? Ingatan po natin yung ating brothers and sisters. Ingatan po natin sila. Naintindihan po. Dahil sila ay binili ng dugo ni Jesus. Sabi sa Gawa chapter 20 verse 28, ingatan ninyong buo. Ingatan niyo yung binili ng Diyos ng kanyang sariling dugo. Kung ikaw naman yung isa sa magiging dahilan para masira siya, hindi talaga magiging mabuti ito. Naintindihan po. Kaya ingatan po ninyo yung isa't isa. Naintindihan po. Wala naman so far, wala pa naman po dun sa pangatlo. Hindi, meron pala din sa maling turo. Pero po, dito sa ating church, meron din po na nangyari na dahil sa maling turo, lahat ng mga brothers and sisters, wala na. Tapos napalitan na sila ng bago. Yung nangyari po doon, sobrang nakakalungkot. Dahil po sa maling turo, merong isang nakapasok na nagtuturo ng mali, natangay niya lahat. Kaya restart na lang ulit yung church na yun. Pero sana wag pong mangyari yun. Naintindihan po. So, medyo minimal pa naman po yun. Pero, dun sa pangalawa at una at pangalawa, dun po tayo medyo maraming data at maraming instances na talagang brothers and sisters po talaga yun na nahihirapan kapag nakapasok yung dalawang kasalanan na yun. Naintindihan? Kaya ingatan po natin. Naintindihan po. So anyway, kailangan ko po ito sabihin dahil hindi ko alam kung hanggang next year meron pa. At kung next year, kung sakali man na nakalimutan natin, sana ma-remind po ito sa inyo. Naintindihan po. Sa dalawang bagay na ito ay napakahalaga. So ito, balikan po natin yung kwento tungkol kay Gideon sa Hukom chapter 7. So itong mga tao na ito, na 300 yung natira,
Uminom po sila gamit yung kanilang mga kamay. So ito po yung pagpapakita ng awareness nila sa kalagayan na meron sila. Sabihin yung identity nila, hindi nila kinalimutan. Naintindihan po? So dahil sa pinili ng Diyos, yung 300 men na ito, so sa pamamagitan nila, kikilos yung Diyos. Naintindihan? So sa pakikipaglaban po nila sa mga Israelita, sa mga Midianita, dito rin po natin makita na yung 300 na yun, kailangan masanay na magtiwala sa Diyos ang 100%. Nais ng Diyos na yes, yun po yung maging puso nila. Kasi kung marami sila, maring magtiwala sila sa, dami kasi natin eh. Kaya nanalo tayo. Natalo natin sila kasi gagaling natin. Naging one mind tayo. Pero yung Diyos hindi po kumikilos ng gano'n. Okay? So yung Diyos, pumipili po siya ng mga tao na mayroong magpapakumbaba yung puso. Ibig sabihin, dependent sa Diyos. Naintindihan po? Kung yung puso natin, mapapanatili natin na maging mapagpakumbaba is tayo po ay makakita ng mas maraming biyaya para sa atin. Mas maraming himala para sa ating Christian life. Naintindihan po? Kaya nang alam natin, sa Filipos chapter 2, verse 9 hanggang 11, itinataas ng Diyos yung mga mapagpakumbaba. Ito po si Jesus. Siya yung nagpakababa hanggang sa kamatayan. Kaya siya na rin yung pinakamataas sa lahat. Ganon din po sa atin na tayo po bilang mga Kristiyano, sa pamamagitan ng pagpapakumbaba, nakita natin yung kalakasan. Naintindihan po. Tingnan po natin ito. Awit 121. Awit 121. Siguro, yung ilan rin po sa inyo, alam na rin po ito. Pero para ma-remind po tayo, Awit 121, mula verse 1 hanggang 8. Awit number 121, verse 1 hanggang 8. Pwede po, pakibasa na sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang aking mga mata sa burol ay aking ititingin. Ang aking bang saklolo ay saan manggagaling? Ang saklolo sa akin ay buhat sa Panginoon na siyang gumawa ng langit at lupa. Hindi niya pa tulutan ang paamoy madulas. Siyang mag-iingat sa iyo ay hindi matutulog. Siyang nag-iingat ng Israel ay hindi iidlip ni matutulog man. Ang Panginoon ay iyong tagapag-ingat. Ang Panginoon ay lilim mo sa iyong kanan. Hindi ka sasaktan ng araw kapag araw, ni ng buwan man kapag gabi. Iingatan ka ng Panginoon sa lahat ng kasamaan. Kanyang iingatan ng iyong kaluluwa. Ang iyong paglabas at ang iyong pagpasok ay kanyang iingatan mula sa panahong ito at magpakailanman. So ito po yung pangako ng Diyos. Kung palagi nating alalahanin na yung ating saklolo, saan ba nagagaling? Sabi dito, sa Panginoon. Ang saklolo sa akin ay buhat sa Panginoon. Ganun din sa mga Israelita, doon sa 300 men. Yung hukbo po na ito ay nais ipakita ng Diyos kung gaano siya kadakila. Na yung saklolo noong 300 na yun, kasama si Gideon, ay manggagaling sa Panginoon. Imagine po ninyo, libo-libo yung mga kalaban po nila. Tas sila 300 lang. Ito po ay pagpapakita na yung saklolo nila ay nasa Panginoon. Para maituro sa atin na hindi po sa sarili nating kalakasan, hindi sa sarili nating diskarte, o sa sarili nating kaalaman, tayo nagtatagumpay. Nagtatagumpay tayo dahil sa Panginoon. Last time, napag-usapan po natin yung tungkol sa pagtatagumpay ng Panginoon. Sa unang Korinto chapter 15, verse 57. Yung tagumpay natin ay dahil sa Panginoong Jesucristo. Napagtagumpayan ng Panginoong Jesucristo yung kamatayan. Kaya hindi na tayo mamamatay pa dun sa kapahamakan sa impyerno. Yung Christian life, sa pamamagitan din po ng Christian life natin, dahil sa Panginoong Jesucristo, magagawa nating umusan. Naintindihan po. Kaya naman, huwag nating kakalimutan na yung ating saklolo ay palaging nasa Panginoon. Naintindihan po. Kaya ano pong dapat natin gawin? Manatili tayo sa Kanya. Naintindihan po. Kagaya sabi dito, iingatan ka ng Panginoon sa lahat ng kasamaan. Sa verse 7, Kanyang ingatan ng iyong kaluluwa. Physically and spiritually, yung pag-iingat na niya sa Panginoon. Naintindihan po. Wala sa anumang kasamaan.
Maring ma-experience din natin, hindi naman tayo exempted sa mga, sabihin natin, mga sakuna or mga kahirapan dito sa mundong ito. Pero meron tayong pag-iingat, meron nag-iingat sa atin. Sino po yun? Yung Panginoon. Naintindihan po. Sabi dito, ang iyong paglabas at ang iyong pagpasok ay kanyang iingatan. Ano po ibig sabihin nito? Kung simulan ikaw ay naligtas, hanggang sa ikaw ay pumasok sa kanyang kaharian, iingatan kanya. Naintindihan po. Ito po yung pangako ng Diyos para sa kanila. Kaya nga, yung mga Israelita, yes, bagamat konti man sila in number, pero yung Diyos yung nasa likod nila. Yung saklolo nila, yung rescue nila ay nasa Panginoon. Kaya nagawa nilang lumusob kahit na konti sila. Naintindihan po. Pero din, sa Diyos, hindi po usapin or issue kung konti o marami. Naintindihan po. Hindi po siya nalilimatahan ng kakayahan ng tao. Dahil hindi po siya kumikilos sa paraan ng tao. Kumikilos siya sa paraan niya. Naintindihan po. Naintindihan? Ito po, yung pakikipaglaban po nila, nakakamangha. Usually, ang alam natin na gamit, sabihin natin, weapon, or mga sabihin natin data, ng mga pakikipaglaban sa idigmaan, siyempre, yung talaga makakasugat, yung talaga makakapatay. Pero, ito po mga Israelita na to, hindi po traditional weapon or traditional na gamit sa pakikitigma yung hawak nila. Ano pong hawak nila? Banga, tsaka sulo. Ano po yung banga? Hindi po small pot. Hindi po maliliit na banga lang yung hawak nila. May bigat po yun, yung mga putik, gamit sa putik. Yung mga minsan, gamit sa bato. May bigat po yun. Tama po ba? Paano kayo maipaglaban? 300 na lang kayo, tapos ganun pa yung sandata ninyo. Talagang maraming kahirapan. Tama? Pero dito po, ipinapakita ng Diyos na hindi problema kung anong hawak mo. Ang iniingi sa atin ng Diyos, kung tayo ba handang magpagamit sa Kanya. Naintindihan po. Tingnan po natin ito. 2 Timoteo chapter 2. Kalawang Timoteo, chapter 2, verse 20 hanggang 22. Ito po yung pangalawa. Una, ginagamit po ng Diyos yung mga mapagpakumbaba. Pangalawa, ginagamit ng Diyos yung siyempre, yung malinis. Basahin po natin, Kalawang Timoteo, chapter 2, verse 20 hanggang 22. Basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Sa isang malaking bahay ay hindi lamang may mga kasangkapang ginto at pila, kundi mayroon din namang kahoy at luwan. At ang iba'y para sa karaniwan. Kung lilinis ng sino man ang kanyang sarili mula sa mga bagay na ito, ay magiging tanging kagamitan, itinalaga at mahalaga sa may-ari, bahay, handa sa lahat ng mabuting gawa. Ngunit layuan mo ang masasamang pagnanasa ng kabataan, at sundin mo ang katwiran, pananampalataya, pag-ibig at kapayapaan, kasama ng mga tumatawag sa Panginoon mula sa malinis na puso. Ito po isang sulat para kay Timoteo. Bilang isang minister na bata, in-instruction siya ni Apostol Pablo na ingatan mo yung sarili mo. Kasi yung ginagamit ng Diyos o yung tao na kung sino kumikilos yung Diyos sa kanila, yun yung malinis. Naintindihan po. Hindi magaling, kundi yung malinis. Ano po sabi dito? Maraming pwedeng kagamitan. Ito yung pila, ginto, meron din namang kahoy at luwad. Yung material po na yun, parang light materials, di ba? Kung ikaw ay may paglaban, gamit yung kahoy at luwad, sino may mas advantage kaysa sa'yo dun sa traditional weapon na pilak at ginto? Natural yung may pilak at ginto, tama? Pero yung Diyos hindi po kumikilos nasa paraan ng tao. Kumikilos po siya sa lampas sa kaisipan ng tao. Kaya niyang gamitin yung luwad at kahoy para maging sandata para sa pakikipaglaban sa ating Christian life. Naintindihan po. Kaya, dapat tayo maging ready palagi.
Itong mundo na ito, gaya ng napag-aralan natin last time, ay nasa ilalim ng pamumuno ni Satanas. Inaalaw ng Diyos na mamuno siya for the meantime. Sa pamamagitan nito, dito natin uhubog yung ating Christian life. Sa pamamagitan ng mga panunokso, at kapag na-overcome natin, dito tayo lumalago. Naintindihan? Ngayon, sabi dito, ginagamit ng Diyos yung mga malilinis. Kung sino man yung malinis, regardless kung anong klaseng material siya, ay gagamitin ng Diyos. Naintindihan po. Siguro nakakain naman na po kayo sa fast food. Nakakain na? Marami pong fast food dito sa paligid natin, di ba? So, meron silang minanagay na utensils, di ba? Yung mga tawag nun, mga kutsara, tinidor. So, nilalagay nila yung sa isang basin na mayroong mainit na tubig. Minsan, di naman lahat. Pero minsan, kahit nandun na, pagbunot mo, may ito yung kanin. So, okay na lang sa'yo. Gamitin ko na to. Kung ano mang namuo or tumigas dun sa kutsara tinidor na yun, okay na? Punas mo na sa lang. Yung iba nga po, naghihingi pa ng plastic spoon o plastic fork. Dahil sa minsan ganun, may mga instances pa na na-experience mo nila. Tama po ba? Kung tayo nga sensitive na gumamit ng malinis na bagay, what more pa kaya yung Diyos? Naintindihan po. Regardless kung anong klaseng tool pa yan. Kahit na gold spoon pa yan, yung mabibigat, yung pang restaurant, pero kung puno naman yan ng dumi, gagamitin mo? Hindi. Pero kung yung kahoy, yung wooden spoon, yung minsan hindi pa maayos yung korte, flat pa, hindi man lang makaan ng sabaw. Dahil malinis, yes, gagamitin natin. Tama ba? Ang punto natin dito, yung Diyos hindi po siya gumagamit ng mga magagaling. Hindi po siya gumagamit ng mga, sabihin natin, nagmamalaki, nagmamataas. Yung mga tao na may mapagpakumbawang puso at pinapanatili yung kanilisan ng kanilang Christian life, ito po yung ginagamit ng Diyos. Naintindihan po. Sa pamamagitan po nito, nakikita yung kadakilaan ng Diyos. Naintindihan po. Ngayon yung mga Israelita, noong time po na yun, 300 lang sila. Tapos hawak pa nila, sulod tsaka yung palayok. Pero gamit yung mga palayok na yun, kumilos po yung Diyos. Imagine po ninyo kung paano kaya nung hawak ng 300, di ba? Diyos, wala naman kami sandata para labanan yung mga Israelita. Anong panlaban namin dito sa may mga shield, may mga magagandang armas na mga Midianita. Kami ito lang. Kung maging ganun yung klaseng puso, yung meron sila, kahit na 300 sila, ikakat ulit ito ng Diyos. Hindi po. Isa sila dun sa mga natatakot na dapat yung unang pinauwi. Isa sila sa mga tao na dapat na pauwiin din. Kasi natakot sila dahil nakatingin sila sa weapon nila. Pero saan ba sila dapat tumingin? Sa Diyos. Naintindihan po. Kung tayo ay titingin sa kaluwalhatian ng Diyos, regardless kung anong kakayahan natin, magagawa natin mapagtagumpayan yung digmaan na ito. Naintindihan po. Kaya huwag ka tumingin sa sarili mo. Huwag kang umasa sa mga meron ka. Kahit na marami kang bagay na napagandaan, kung hindi naman yan gagamitin ng Diyos, useless yan. Naintindihan po. Kaya kung sakali man na kung ano man na meron ka, kung ready ka at pinapanatili mo yung sarili mo na malinis sa harapan ng Diyos, daratingin tayo na ikaw rin ay gagamitin ng Diyos. Ito rin po isa sa palagi kong pinag-iisipan. Yes, may mga family pa po ako na tawag ito, hindi pa safe. Dahil po sa kahit gusto ko na maligtas sila, kahit na gusto ko o tinatry ko na patinin sila sa Bible seminar o pakiningin man lang dito sa church. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin po nangyayari. Yes, naniniwala ako na sa perfect timing ng Diyos, kilos siya. Pero isa rin po yung inaalala ko. Kung
Baka mamaya, sa sobrang dumi ko, hindi ako gamitin ng Diyos para sa family members ko. Naintindihan po. Kaya wag lang na maghintay, wag lang na magtiyaga. Check mo rin yung sarili mo. Kaya hindi makakilos yung Diyos sa iyo kasi nga marumi. Anong dapat gawin? Maglinis. Mag-repent. Naintindihan po. Then kapag ready, yes, gagamitin ito ng Diyos. Kaya po yung lagi kong inaalala. Actually, hindi ko sigurado kung next year, yung isa sa mga family members ko, buhay pa. Pero ito po inaalala ko. O mamaya, dahil sa katigasan ng ulo ko, sa puso ko na mapagmataas, hindi pa rin makakilos yung Diyos sa family ko. Kasi, dahil sa akin. Kaya lagi po akong nahihirapan dun sa bagay na ito. Pero naniniwala po ako na yung Diyos tutulungan ako para ma-overcome ko yung ganitong klaseng kabigatan. Para makakilos siya, maligtas sa sila. Naintindihan po. Hindi pwedeng, sila na lang po yung gamitin para lang ma-save yung family members ko. Yes, minsan, naiisip ko rin po ito. Sana magpadala na lang yung Diyos. May taga San Jose po dun eh. Sana sila na lang yung gamitin para ma-save lang yung family ko. Pero laging pumapasok sa isip ko, bakit sila yung susuguin ko? Bakit hindi ikaw? Doon ko nakikita na nagdadahilan lang pala ako. Doon ko naisip na, ba't ko pinapasa yung gawain na dapat ako yung gumagawa? Naintindihan po. Kaya hihirapan din po ako at nababurden po ako. At doon ko na nakikita na sobrang hina pa rin pa talaga ng aking pananampalataya. Nagiging bata ako eh. Kapag inuutosan, sila na lang. Diyan naman si ate. Diyan naman si kuya eh. Tama po ba? Kung ito ay inutos sa atin, personally, kung ito take natin ito, nautos sa atin personally, gagawin natin yung ating makakaya. Naintindihan po. Kaya ito pong mga Israelita na to, na 300 men, meron silang puso na gawin yung kalooban ng Diyos para manalo. Meron siyang determinasyon. Hindi sila tumingin sa number nila, hindi sila tumingin sa kung anong hawak nila. Sa sila nakafocus sa pagtatagumpay. Kaya tayo minsan nahihirapan sa Christian life natin, masyado tayo analyze ng sitwasyon. Nakakalimutan na natin na meron tayong goal na magtagumpay. Hindi ko magawa ito kasi ganito. Hindi ako makausad kasi ganito. Wala na pong ibang paraan para tayo makausad kundi mag-move forward. Naintindihan po. Kung palagi ka nalang may stack up sa sitwasyon na meron ka, hindi ka usad talaga. Hindi mahalaga dito kung anong bagay na meron tayo. Uusad tayo, base lang din sa pagnanais natin. Doon sa determinasyon na meron tayo. Naintindihan po. Kung hayaan mo lang na maging ganito lang yung Christian life mo, next year, ganito lang din yung Christian life mo. Attend, uwi. Attend, uwi. Attend, uwi. Pero kung meron ka pagnanais na palaguin yung Christian life mo, yes, merong i-open na mga bagay yung Diyos para ikaw ay mag-grow. Naintindihan po. Pero kung yung puso mo, dinetermine mo na wala na to, ganito na lang ako, hanggang sa mag-rapture na lang. Sayang. Sayang po yung chance na pwede sana makuha mo na gantimpala at kalawalatian kung hindi ka na nag-settle sa Christian life mo. Sila, meron po silang will. Yung 300 men, meron po silang will na manalo. Bakit? Yun yung goal nila. Naintindihan po. Hindi nila goal na magpatalo. Kaya yung determinasyon na yun, ginamit ng Diyos para kumilos siya. Kaya lagi niya sinasabi sa atin, di ba? Huwag kang matakot. Ano pong sabi ng Diyos? Huwag kang matatakot.
Bakit? Kasama mo ako. Kung gusto niyo pong ma-remind sa mga verses na tungkol doon sa huwag kang matakot, sulat niyo po, lagay niyo po sa kung saan man. Kailangan niyo pong i-print. Print po ninyo para ma-remind po kayo na huwag kang matakot. Kaya, nais ang Diyos na matutunan natin yung tatlong bagay na ito. Una, kumikilos yung Diyos sa mga taong pagpakumbaba. Pangalawa, kumikilos yung Diyos sa malinis. Pangatlo, kumikilos yung Diyos sa mayroong mga will. Sa mayroong mga pagnanais. Naintindihan po. Tutulungan ka niya kung mayroong kang pagnanais. Dahil tinutulungan ng Diyos yung mga tao na handa rin pong kumilos. Pero dun sa mga tao na naghihintay lang, tapos walang ginagawa, hindi man nagpo-progress, wala. Magsasayang lang tayo ng oras. Naintindihan ko. Kaya, bagamat mahirap, yung mag-evangelize, magpatuloy sa Christian life, makibagay sa church, sa mga discomfort dito sa mundong ito, pero palagi natin i-remind yung ating sarili na yung Diyos, nasa likod ko. Yung Diyos, kasama ko. Yung Diyos, siya yung gagawa, kasama ko. Naintindihan po. Kumikilos siya, base lang din sa will natin. Kung meron tayong pagnanais, tutulong siya. Kung gusto mo magbasa ng words of God, tutulong siya. Paano? Alam niyo po kung paano? Bibigyan kayo ng time. Hindi siya magpapabagsak ng kung ano-ano. Magbibigay ng kung ano ng sign para magbasa ka lang. Bibigyan ka rin niya ng time. Naintindihan po. At kapag napalampas mo yung time na yun, kamalungkot, humingi ka ulit. Naintindihan po. Yung Diyos, hindi po niya tayo gagawin busy para hindi makapagbasa ng words of God. Hindi po tayo gagawin busy para hindi maka-attend sa church. Hindi po tayo gagawin busy ng Diyos para hindi ka maka-attend sa mga fellowship or sa mga gathering. Lagi siya nagbibigay ng time. Pero nga, nasa sa iyo yun. Saan magagamitin yung time na yun? Nasa sa iyo yun kung iti-take mo ito bilang biyaya para sa Christian life mo, para sa espiritu mo. Pero kung meron kang ibang bagay na mas hinahanap pa kaysa sa mga bagay na spiritual, ikaw bahala. Pero isa lang pong bagay na ipapayo ko sa inyo. Don't expect big things. Kung sa small things, hindi mo kaya kumusan. Gusto natin ng mas malaking gantimpala, mas malaki rin yung kahirapan. Naintindihan po. Kung gusto lang natin mag-unti lang, medyo small gift lang, dun sa langit, hindi okay lang. Haya-haya lang sa Christian life. Sapat na yun, hanggang sa makapasok tayo sa langit. Pero, sana, dream big. Huwag lang po kayo mag-settle na okay na ako sa Christian. Okay na ako na naligtas ako. Okay na ako na ganito. Hindi po. Tandaan natin, yung Diyos, buhay siya. Hindi siya parang spiritual lang na hangin na hindi niya nakikita kung anong kalagayan natin. Naintindihan po. Buhay siya, napapakinggan niya, nakikita niya yung pagnanais natin, kikilos siya at gagawa siya, tutulong siya sa atin. Naintindihan po. Kaya yung mga tao na mayroong will, yes, sila yung nakakita ng mas dakilang bagay. Kaya ito pong 300 men, nakita nila kung paano tinalo ng Diyos yung napakarami o libo-libo na kalaban nila. Dahil po doon, yung 300 men, sila yung mas nagkaroon ng pagnanais na gumawa para sa kalooban ng Diyos. At si Gideon, siya po yung isa sa tao na from mababa, naging dakila. From nobody, naging isang karakter dito po sa Biblia na ginamit ng Diyos para sa pagtatagumpay sa mga kalaban ng mga Israelita. Ito po yung Midianita, mga Malikita, ganyan. Tandaan po natin na
Okay lang na magsimula sa mahina. Lahat naman tayo gano'n. Pero wag na wag sana na masettle na hanggang dito na lang ako. Okay na ako dito. Na wala nang usad sa Christian life. Marami pong gustong gamitin yung Diyos sa bawat isa po sa atin. Hindi natin alam. Baka next year, may mabuksan na panibagong mission branch dahil lang sa isang tao. Sino kaya yun? Ay, sa evangelist na lang. Nandiyan naman siya. Wala pong problema sa akin. Pero sana, may mga brothers and sisters din po na mag-move up or mag-step up sa kanilang Christian life para mas kumilos pa para sa kalooban ng Diyos. Pero po tayong bagong New Year ahead. Pero sana, wag lang po tayo na maging stagnant Christians. Intindihan po. Okay na yung usad kaysa dun sa pag-ganun-ganun lang. Wala naman pong ganun sa ospital, di ba? Yung lifeline, umuusad. Pero yung ganun lang, walang ganun. Kaya nga, tandaan natin. Kung alam natin kung ano yung identity natin, habang nandito tayo sa mundong ito, hindi tayo mabubuhay ng basta-basta lang. Intindihan po. Kung nais ng Diyos na kumilos tayo para sa kalooban niya, yun po yung gagawin natin. Kung nais ng Diyos na magtagumpay pa dito po sa lugar ng Santa Rosa at mas marami pang iligtas na mga ligaw na kaluluwa, yun po yung gagawin natin. Kung mas kailangan tayo na lumago para sa Christian life natin at sama-samang magtipon-tipon sa ibang mga lugar, yun po yung gagawin natin. Naintindihan po. Lahat po na ito ay nasa kalooban ng Diyos. Kaya bagamat malabo pa, pero along the way, nakikita natin. Sabi nga sa Biblia, nakikita natin ang mukhaan. Si Jesus Christ, yung ating ultimate goal. Yun yung character or characteristic or attitude ng goal natin. Kaya ni Apostol Pablo, maging tulad kayo sa akin, kaya ko kay Kristo. So, 1 Corinto chapter 11, verse 1. Dahil siya, nakatingin siya kay Jesus Christ. Yun yung goal niya. Naintindihan po. Kaya nawa, patuloy po natin i-goal na tayo po ay maging Christ-like. Pero po ako nabasa, sinag ko rin kay Sister Chang. Maraming tao na gustong maging Kristiyano. Pero ilan lang yung gusto maging kagaya ni Kristo. Ngayon, sino ka doon? Huwag lang tayo na settle dun sa Kristiyano, okay? Philippine Life Word Mission, fighting. Pero dun sa buhay naman, kabaliktaran. Naintindihan po. Meron po tayong mas magandang chance para ma-reclaim yung ating identity. Ilang tulog na lang. Anong meron? Kala ko, Pasko eh. Pasko nila, okay? Anong problema doon? Pero hindi po yung gagawin natin. Meron po tayong New Year's retreat na gaganapin at ilang tulog na lang. Excited ba kayo? Oh. Iba yata. Meron po ibang plano. Anyway, sakali man, sana, sama-sama po tayo na gawin yung kalooban ng Diyos para sa atin, para sa Christian life natin. At tandaan po ninyo, hindi po ito Pasko natin ng mga Kristiyano. Hindi po natin ito yung ginagawa sa New Year's retreat. Kung sakali man po na meron po mga brothers and sisters na first time na sumama sa New Year's retreat, wala po kayo may expect doon kundi pag-aaral ng salita ng Diyos, fellowship, at mas marami pang fellowship. Po, hindi po yun kung ano-ano lang na gathering. Lahat po ito gagawin natin para sa ating Christian life. Naintindihan po, sa ating pamumuhay bilang isang Kristiyano sa darating na next year. Okay? So kung sakali man na hindi pa po kayo nakapagpalista at kung sakali man nagdadalawang isip pa rin kayo, sana pagtapos itong prayer natin, magkaroon ka ng desisyon. So sasama ako sa New Year's retreat. Okay? Okay po? Ano iba, di sumagot. Anyway, tayo pong lahat ay mukot manalangin. Banal at mahabagin naming Amang Diyos, patuloy po kaming nagpapasalamat dahil sa dakilang kaligtasan na pinagkaloob niyo po para sa amin. Kung hindi po dahil dito, ay
kami po ay mapapahamak dun sa impyerno ng pangwalang hanggan. Ngunit dahil po sa dugo ng Panginoong Jesucristo ay nalinis ang lahat ng aming mga kasalanan at makakasama na po namin kayo dyan sa inyong kaharian magpakailanman. Kaya labis-labis po kami nagpapasalamat. Aming Ama, nagpapasalamat din po kami sa pagbibigay sa amin ng mga salita na kinakailangan po namin sa pamamagitan din po ng kwento nila Gideon at ng 300 na lang mga lalaki. May pakiusap, tulungan niyo po yung bawat isa po sa amin upang patuloy na maging mapagpakumbaba, patuloy na maglinis sa ating sa aming Christian life, at ganoon din patuloy na magkaroon ng pagnanais para makapag-move forward para sa aming Christian life hanggang sa muli niyong pagdating. Pakiusap, gabayan niyo po yung bawat isa po sa amin at nawa sa pamamagitan po ng mga salita na ito ay magkaroon po kami ng higit pang kalakasan para po sa mga darating po namin na gawain. Lalo na para po sa gawain po ng 2026 Mercy Trip, pakiusap, gabayan niyo po yung bawat isa po sa amin at naway tulungan niyo po yung bawat isa po sa amin upang magkaroon po ng pagnanais na makibahagi sa mahalagang gawain po na ito upang makatanggap po kami ng espiritual na kalakasan para po sa taon na ibibigay niyo po sa amin. Upang magawa ito aming Ama, pakiusap, kayo na po yung bahala na manguna sa bawat isa po sa amin. Muli, maraming salamat po. Lahat po na ito ay dalangin po namin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesucristo.